Alam nyo, ito talaga yung hindi ko lubos mawari eh. Naging Department of Education Secretary naman. Itong si Vice President Sara Duterte. Pero bakit parang ganun niya na lamang laitin ang chat GPT? Na in the first place, napaka-useful ng chat GPT sa mga estudyante. So, hindi ibig sabihin, kasi nagtatanong si VP Sara Duterte, ano ba yung ibig sabihin ng bobo? Eh, ikaw nga mismo, hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng bobo kasi dinidescribe mo lang yung sarili mo. So, ngayon, bobo ka na pala kapag gumagamit ka ng chat GPT. Like, mapapa-what the F ka na lang sa mga binibitawang statement ni VP Sara Duterte. Parang sobrang lack of emotional intelligence ng ating VP. And beside, wala siyang simpatya sa mga estudyante or sa mga gumagawa ng mga paperworks. Diba na, you know, yung chat GPT, hindi ibig sabihin na gumagamit ka nun is bobo ka. Hindi ba pwedeng nakakatulong lang yung apps na yon? 'Di ba? Para makabuo ka ng message, mabuo mo yung ginagawa mo na task, 'di ba, na ikaw ay nagkakaroon ng difficulties sa pagbuo or sa pag-construct. Hindi ba pwedeng ginagamit lang yung chat GPT para masagot yung mga katanungan mong hindi nasasagot ng Google or ng kahit na sino mang tao? Diba? And only internet lang yung kayang makapag-survive or makapagbigay sa'yo ng absolutely answer sa mga question na gusto mong magkaroon ng kasagutan. You know what, mga minamahal? Meron kasing video dito. Bobo daw kapag gumagamit ng chat GPT. Ganyan kagaling at ganyan katalino ang ating vice presidente. So ngayon, meron ako ipapakita sa inyo. Video to, mga minamahal. Parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social ng puno? Ha? Stupid, no? In English, no? Unintelligent. Ayaw ko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan, pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, ha? Yan, sige. Okay, mas shot, yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Scam. Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung bobo, anong mas maganda? Ano ba ang English na bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Sige, kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog, sabi dito sa'yo na siya. Stupid, no? English. Narinig niya, mga minamahal. Nandun pala tayo sa pinakakalagitnaan nung pinlay natin yung video. So ngayon, sabi ni Sara Duterte, ano ba yung ibig sabihin ng bobo? Oy, parang hindi kayo gumagamit ng chat GPT, ha? Like, parang nakakapikon. Diba? Na hindi di porket gumagamit ka ng chat GPT, bobo na? Ganyan ba kababa yung tingin mo sa mga taong gumagamit ng chat GPT? Alam nyo, mga minamahal, kung sino yung bobo dito? Walang iba kundi siya. Yung ating vice presidente. Puro lang drama, pero walang achievement. Ganyan katindi. Itong ating vice presidente, puro lang drama, pero wala achievement. Wala achievement. Diba? Lagi niyang inaatake si House Speaker Martin Romualdez. Lagi niyang inaatake si PBBM. Pero kapag ang pinag-uusapan natin dito katotohanan, transparency and accountability, wala siyang maipakita. At besides, wala din naman talaga siyang nagawa. At wala siyang naging achievement bilang Vice President ng bansang Pilipinas. Ilan po sa kanyang mga kabobohan yung ginawa niyang paghuhusga, pambabash, dito nga po sa San Juanico Bridge, na hindi daw po ito tourist spot. Sino yung bobo ngayon? Meron na papakita sa inyo. O yan, o. See? Sino yung bobo dyan? Ikaw. Kasi sarili mong bansa, pinapahiya mo. Oh, tourism add-on San Juanico Bridge irritates VP Sara. Naiirita daw siya sa San Juanico. Hindi naman kasi yung tourist spots eh. Sabi ni VP Sara Duterte. Hindi naman daw yung tourist spot kasi parang 2.7 kilometers lang naman daw yun. Like, Vice Presidente ka ba ng bansang Pilipinas? Nakakapagtaka na ikaw mismo ang sumisira sa imahe ng ating bayan.
Kung naiirita ka, mas madaming mga Pilipino ang maiirita kung mabagal ang transportation. And, dapat nga magpasalamat Kasi may 20 years? Hindi. Humigit kumulang 40 to 30. Basta, sobrang tagal nang ginagamit ang San Juanico Bridge ng mamamayang Pilipino. Na dapat sana magpasalamat ka. 'Di ba? Kasi dahil sa San Juanico Bridge, mas napabilis yung transportation and tracking ng mga tao, lalo pa sa usapang negosyo. Pangalawang kababuhan na ginawa ng ating Vice Presidente, question niya ang national debt. 'Di ba? Yung utang. Yung almost 13 trillion, 16 trillion na utang. Pero ito'y nakakapagtaka. Kinall out mo yung utang natin ngayon, pero hindi mo alam na yung almost 13 trillion ng utang ng kasalukuyang na bansa Pilipinas na 16 trillion, yung 13 trillion doon, utang ng ama mo. Diba? Noong 2016, ang utang na iniwan ni Pinoy ay 6.6 trillion. Pero nung nag-end, diba? Nag-end ang ama mo, 12.79 trillion ang kabuuang utang ng bansang Pilipinas. Nag-iisip ka ba, VP? You know, tinatanong niya kung saan daw napunta yung pera. Napunta lang din naman yan sa mga confidential funds ninyo. Ikaw lang yung makakasagot niyan. Diba? Tapos, pangatlong kabubuhan na ginawa ng ating Vice Presidente. Sabi niya, wag daw gamitin. Wag na lang daw magpulis, mag-drones na lang daw. Pero nung mayor siya, mga minamahal, restricted yung paggamit ng drones. O, tingnan nyo. O, see? Ganyan katindi ang ating Vice Presidente. Talino, no? Diba, mga minamahal? So, ngayon, ano yung punto dito? Si Sara Duterte, na ay June achievement, wala kahit isa. Pero, more on drama. Ganyan kagaling at ganyan kagaling magtrabaho ang ating Vice Presidente. Kaya nga nakakahanga, di ba? Ang galing. Doon sa part na kinu-question niya na dapat siya mismo yung sumasagot ng ibang mga katanungan. Ewan ko na lang. Anyway, mga minamahal, under the leadership of President Bongbong Marcos, patuloy na ginagawa ang dapat para sa mamamayang Pilipino. Kahit araw-araw na binabanata ng kampo ni Duterte, diba, inaatake ni Sara. Pero mga minamahal, tingnan ninyo. Pakita ko sa inyo to ha. Tingnan niyo yung growth ng bansa natin. Medyo mahina lang yung signal. Wait lang, pakita ko sa inyo. Okay. Tagal ng loading natin dito Wait lang. Yan tingnan ninyo. Yung satisfaction, diba? Ng Office of the President, ng Cabinet Member, and ng National Crime Rate natin. Tingnan ninyo. Sobrang laki po ng achievement na to. Well, our Vice President Sara Duterte, walang mai-flex na achievement, but instead, flexing dramas. Diba? Bullies, hatred, pagkakawatak-watak ng mamamayang Pilipino. Tama ba yun? I'm just asking lang. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also, don't forget to click the subscribe and hit nyo notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.